episode, ipapakita namin sa inyo ang bawat hamon at hirap na dinaanan ng Team Diskarte sa MC Track na nagdala sa kanila sa second place finish sa Manibela Challenge Team category. Pero bago yan, kung bago ka dito sa Manibela YouTube channel, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. I-follow mo na rin ang Manibela official social media accounts sa @ManibelaTV. Team Diskarte, binubuo ng mga simpleng rider na may puso pagdating sa charity. Bago pa man ang Manibela Challenge, matagal na silang naghahatid ng tulong sa mga nangangailangan sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At ang napili nilang beneficiary ng kanilang napaluno ng 200,000 pesos noong Season 1 ay ang mga kababayan nating nangangailangan ng mga assistive devices gaya ng wheelchair, tungkod at nebulizer. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon, ay muling sumabak ang Team Diskarte sa MC Track sa pag-asang muling makapaghatid ng tulong sa mas marami pang nangangailangan. Ngayong Season 2, mukhang dehado ang kanilang grupo dahil iisang motor lang ang gagamitin nila sa obstacle course. Ang BMW R1200 GS. Walang spare, walang backup, isang motor, 5 rider, laban sa 44 obstacles. Dito masusubok hindi lang ang kanilang riding skills at tibay ng kanilang loob, pati na ang tibay ng gamit nilang motor. Unang sumabak ang first rider ng Team Diskarte, si Doroteo Isoy, ang small but terrible ng grupo. Sir Doroteo Isoy, let's go! Yes! Ang napansin ko kay Sir is slowly but surely siya no? That's correct. So far malinis pa rin naman yung kanyang pagra-ride. Although lumalagpas lang siya ng konti, pero sabi ko nga, yan po ay ultimate category. Kumbaga, yan po ay 1,200 eh. Eto, I think in-adjust din nila yung gulong nila dito, no? So kasi medyo parang malambot din siya eh. Which is perfect lang for nabuhat niya yung 1,200. Ang bigat niyan. Oo. Ayan, okay. Pushing it through sa ating mudslide. And yun lang. That is the first drop coming from the Doroteo Nakita mo yung sinasabi ko, sir. Kung diyan ka huminto, halimbawa dun sa mudslide kanina, tapos tumukod ka, lulubog ka eh. Yes. Tignan mo, dahil nasa gitna yung bike, tutukod siya dahil huminto. Tutumba talaga siya. Oo, kasi malalim malayo and malalim. Oo, tsaka malambot eh. At medyo may nakalawit na wire doon sa kanyang bike. Siguro dahil sa pagtumba niya, natanggal. Oo nga, napansin ko nga rin yun. Wag na lang sanang sumabit yan at baka bangking cost ng kanyang pagsempla. Oo, pero of course, meron naman tayong break later to check this one out. Oo naman. Pero kahit may nakikita tayong visual problem sa motor, so far, so good pa naman ang run ni Isoy. Dito na tayo sa may pinwheel and moving slowly but surely, si Sir Doroteo Isoy competing for the team category. This is Team Diskarte. He was doing this smoothly, perfectly. Hindi pa siya lumalagpas. Wow, pasok. Oo. Malinis. Okay, moving to the next obstacle course. Eto, he needs to wait sa teeter-totter natin. And he goes down perfectly smoothly. 7 minutes and 13 seconds. Moving on sa ating hills ride. Kitang-kita na praktisado siya sa track. Smooth and surely ang pinapakita niyang performance. Sa oras na 11 minutes and 9 seconds, natapos niya ang 44 obstacles na may final score na 9.52.
at nasungkit niya ang rank 4 sa Ultimate Adventure category. Sunod na sumalang sa MC Track ang Season 1 Rookie Rider, si Benedict Galazan. Kung ready ka na, in 5, 4, 3, 2, 1, let's go! Yes! And nakita natin on the side, si isa sa mga team members nila is actually using the intercom. Oo, pati si Sir Bene. Oo. Si Sir Bene ay naka-earplug din. Kakausap niya ayan. yung ating rider. Helping us out. Ayan, moving straight sa ating next obstacle, which is the hill stride. Ayan, marami nagkakamali dyan. Oo. Oh, medyo payat nga at saka hindi balance eh. Ay, kasi parang, ayan, ayun, hindi siya masasabi ko lang. Ako, nakasakay sorry ng, po. sa ating masasabi ko lang. balance plank. Oh, medyo mataas pa naman yun. Medyo na out of range din siya dito. Tingnan natin Mukhang kung uulitin niya ito. Okay, so as we can see here, ito si Benedict Galazan pala is just a rookie rider for the Manibela Challenge Season 1. Bago pa lang din talaga si Benedict Galazan on driving medyo a big nag-struggle siya. running at 4 minutes and 50 seconds. Tingnan natin kung talagang Inuulit niya. Oo. Sinusulit niya, siguro na rin to, instruction ng kanyang mga teammates that you should finish the track talaga para hindi ka magkaroon ng at least demerits of not really pushing for it. Sayang no? Sayang, of course. Saka kung madali lang siyang ikutan mo na kaagad. Huwag ka nang mag-isip Don't ba. waste time. Tama. Kumbaga. Ayan, mudslide tayo. Medyo So, kinuha dito, niya sa kabila. Kailangan may buwelo ka kasi dito. Kasi kung dyan ka aarangkada, madulas kasi yung gulong natin sa likod dahil pasana yung part niya. So, umatras ka muna or sige, tignan natin kung mapipilit niyang iakyat dyan. So, the more na umiikot yung gulong mo, lalong lumalalim po yan. So, nagtaas na siya ng kamay. Okay. At So, nagpatulong na siya. si Benedict. That's fine. But he's still pushing through Pero, and still trying yung ating obstacle course. Kasi syempre, for experience. And this is something that something to be proud of pag na-achieve mo and you still continue to try. Si Benedict Galazan ang rescue manager ng UNCB News and Rescue. Isa siya sa mga first responder ng UNCB. Kwento ni Benedict, nagamit niya ang pagiging rescuer sa pagsuong niya sa MC Track. So alam naman natin pag rescue, safety ang inuuna namin lagi. Kaya pag alam kong mag-alanganin talaga, hindi ko pinipilit. Kasi minsan doon nanggagaling ang aksidente, yung alam mo nang alanganin, alam mo nang hindi pwede, ipipilit mo pa. Bilang isang first responder, para kay Benedict, malaking bagay na makapag-ensayo rin ang mga kagaya niyang responder dito sa MC Track. Malaking bagay na matuto rin yung ibang mga riders na kasama dun sa response team natin. Kasi iba talaga yung condition ng ganitong obstacle, technical siya, then kasama din yung speed, kasama yung pagbasa mo sa kalsada. So ganun din pagre-responde ka. Hindi naman basta kung naka-ambulansya ka, tatabi na lahat yan eh. So dapat, lalo na nandito tayo sa napaka-traffic natin na lugar, Pilipinas, kailangan natin talaga matuto tayo, hindi lang sa 4 wheels, maging sa 2 wheels kasi meron nga din mga responders. Kagaya natin, na may responde gamit ang motorsiklo. At sa running time na 13 minutes and 44 seconds, natapos niya lahat ang 44 obstacles with final score of 7.41. Ranking 10 naman siya sa Ultimate Adventure category. Ang next rider of the team, si Edmar Quintos. Isa sa mga solid na pambato ng Team Diskarte. Ano naman kaya ang pakiramdam ni Edmar ngayong nagbabalik siya dito sa Season 2 ng Manibela Challenge? Masaya. Masaya na dapat di mo isipin yung hirap eh. Kasi pag inisip mo yung hirap, lalo ka na mahirapan. Enjoy the ride lang. Moving sa ating hill stride, running at 2:41 TRT or running time. We are passing through the ride over the log at obstacle number 9. Of course, balance plank naman. Yan. As you can see on the Ingat lang screen. kayo dyan. Yung tatlong logs na yan, medyo nagbabounce ang konti. magbabounce kayo dyan. Kaya dahan-dahan lang dyan. And medyo maganda naman yung torque ng kanyang motorsiklo. Kita mo naman. Huwag lang mamamatay yung engine. Yan lang sana hindi mangyayari kasi mabibitin ka.
Yun. Okay. Yun. Kasasabi ko lang, anong nangyari? Parang nag-stop yung kanyang motorsiklo. And he's actually in the middle of the tire pig. Anong nangyari sa bike? Ayan. Okay, so tinumba. Tingnan natin kung anong nangyari. Let's see kung Parang may sumabit hinihila or eh, sumabit oo. or something. Parang Baka yan yung sinasabi sumayad natin siya na dyan may sa... ano. Oo. Parang yung footpeg yata is, makikita ba natin sa camera? Ayan. Yung footpeg, ayun. Footpeg ba ang tawag Hindi, doon? parang yung Parang rear yung brake. apakan. Okay, Oo. nag-stack up yung rear brake niya kaya nag-lock yung rear tire niya. No? Mukhang sumabit siya. I see. Oo. Okay. Mukhang So, yun sumabit yung nangyari. Oo. Nagka-problema nga sa rear brake si Edmar pero pinakita niya sa atin na hindi lang siya basta rider na sumasabak lang sa karera. Handa rin siya kung sakaling magkaroon ng aberya. Alam na alam niya ang diskarte para mapaandar ang motorsiklo. Wala na kasi, di ba natubukod sa bato kanina. Ang ginawa ko, tinanggal ko lang sa pagkalak. Tapos nung umangat na, takbo, may tala sa engine brake. Tapos may preno naman sa harap kasi lang, hindi pwede persahin. Engine brake ang doon ako umasa. Di ba kayo nawalan ng pag-asa na patay matatapos ko kayo? Wala bro, kasi inisip ko team ko eh. Para kung makomplete pa rin namin lahat. Kahit paano, kahit nagkaroon ng aberya, at least yung mindset ko tapusin para sa team. Balita po namin, isang motor lang po yung sa buong. Opo, isang motor, 10 gagamit. 2 team yung gagamit bro. Yan na po. Kaya kailangan ingat. Kasi pag nadali, wala. Tapos lahat. Wala kaming backup bro. Isa lang. Aba, yung gamit pala nilang motor ang gagamitin din ng Team Moto Brothers. Ang colleague team nila nakasali din sa team category. These guys are really pushing this BMW R1200 GS to its limits. Bukod dun sa mga obstacle, yun ang isang mahirap pa naming naranasan. Kasi isang motor lang yung ginagamit namin. Kumbaga pagdating sa akin, sa ibang mga kasama, bugbog sarado na yung motor. Marami ng drops, maaaring UP na yung preno. Nahihirapan talaga kami. Talagang diskarte ang gagawin mo. Diskarte talaga. Sa kabila ng aberya sa motor, mabilis na natapos ni Edmar ang MC truck with the running time of 12 minutes and 12 seconds. Nakakumpleto niya rin ang 44 obstacles with a final score of 8.79 and he finished 7th place in the Ultimate Adventure category. At hindi lang yan, siya rin ang Precision Rider awardee ngayong Season 2. At dito, isa sa member ng Team Diskarte ay nakakuha ng Precision. Best in Precision. Gusto kong malaman kung paano yun nakuha. Andito po pala si Sir Edmar ng Team Diskarte. Sir Edmar, by the way, congratulations po. At tiyak na, alam ko, parang sniper dito eh. Precise ang banat natin sa pagmumotor. Sir, pwede ba nating i-share sa kanila kung paano ba yung diskarte para maging best in precision? Ayun po, una sa lahat at salamat sa Diyos. Yung award na nakuha ko po na yon, although nung naglaro po kasi ako, may lagnat ako. Medyo masama yung pakiramdam ko talaga. Pa yun, narinig niyo yan? Pinilit ko talaga maglaro kasi para sa team, para sa charity. Para matuloy lahat yung planong sinimulan. Ayun po, salamat sa Diyos. Hindi ko na-expect na makuha ko yung award pero at least nagawa ko yung kaya ko. Natapos ko yung obstacle lahat na kahit nagkaroon ng aberya yung motor ko. Nag-lock yung brake niya, tinadyakan ko lang para bumalik sa dati yung ano niya. Tapos after nun, takbo ako kahit wala ng brake sa likod. Ayun, tinuloy-tuloy ko hanggang natapos. Yun lang. So sa mga struggles po natin dito sa ginawa natin, may ma-advise ba tayo sa ating mga manonood para ma-overcome din yung mga difficulties like wala ng preno, may sakit,
at under pressure pa dahil nanonood lahat ng tao sa kanya? Ayun na po, dapat hindi mawalan ng pag-asa kahit nagkaroon ng aberya. Tinuloy ko pa rin yung laro para matapos ko yung overall obstacle. Yun lang po, para sa mga ibang susunod na lalaro o susubok sa challenge na yan, kahit magkaroon ng aberya, hindi mawala ng pag-asa. Pagdating ni Edmar sa finish line, agad dumiskarte ang grupo para ayusin ang na-stuck na rear brake sa kanilang motor. Sa diskarte nga ng Team Diskarte, tuloy pa rin ang kanilang laban. Muling sasabak ang BMW 1200 sa MC track. At buong tapang din na sumalang ang next rider na si Joseph Christian Navales, aka JC. Dalawang team kami, isang bike lang yung gamit namin. Napagkasunduan namin yata na subukin kung gaano katibay yung BMW GS 1200. Awa ng Diyos, so far, ano pa naman, still working pa rin yung bike natin. Nawalan nga ng control si JC at humarurot ang BMW sa loob ng loading van. Buti na lang, safe naman ang ating rider at hindi naman siya nasaktan. Pero kita na sobrang pagod na rin siya. Kahit ramdam na ang pagod, tuloy pa rin ang laban. Dahil para kay JC, hindi ito excuse para sumuko. Yung challenge, kasi isa din yun sa tinuro sa atin ni Kuya Daniel, yung sa challenge natin yung excuses. Merong mga obstacles tayo na mararanasan, may hindrances tayo na mapagdadaanan, pero hindi dapat enough yun for us to quit. Kung kaya pa naman sa awat tulong ng Diyos, tapusin natin. Medyo mahirap pero kakayanin sa awat tulong. Hindi nga bubitaw si JC hanggang sa finish line. Sa oras na 15 minutes and 18 seconds, he conquered all 44 obstacles with a final score of 6.24, securing rank 13 in the Ultimate Adventure category. And the last rider of the team, ang leader at ang tumatayong coach ng Team Diskarte, si Ebenezer Di Malanta, aka Bener. Yun! There you go! We're gonna do the first bike lift. This is the action you should Tandaan natin, Sep, na every milliseconds, every seconds na dumaandar dyan, Yes. ay binibilang natin. Yes. At iyan ngayon ang Thank you very i-divide natin sa ating mga puntos na Opo. makukuha ngayong Opo. araw. Bike lift is number 1. This is Yes. 100 points. 100 points for the bike lift. So easy. Now Ganun he's moving kadali, on di for ba? the right between the legs. Right between the legs is 100 points again. To the figure of 8. Yes. Another figure 8. So yan, na-touch niya yung cone. Kitang-kita sa video. Mud riding, that is 100 points. Moving forward for the rock riding Rock and riding mudslide. is 100 points. The mudslide, ito na, yung approaching na to. Kaya marami ang talagang dapat na gagawin mo to. Kasi dito, 200 points ang makukuha natin dito when you do it perfectly. Kaya lang, okay lang na magdab-dab ka dyan. Mas Yes. maganda pa rin yun. Yes, Kesa naman, RD. ini-skip mo siya. Sa puntong ito, makikita na umuusok na rin ang makina ng gamit nilang motor. Pinilit ngang makabangon ni Bener nang hindi humihingi ng tulong sa mga marshal. Ang tanong, okay pa ba ang BMW 1200? Sa pagtayo niya, napayuko muna si Bener sa motor bago muling tumakbo sa track. At mukhang okay pa rin ang BMW R1200 GS.
Pagdating sa loading van, dito mas lalong napagod si Bener at nakaramdam na nga siya ng arm pump. Pero kahit mukhang hirap na, hindi pa rin siya nag-skip at pinilit niya pa rin gawin ang obstacle. At hindi nga sumuko ang huling rider ng grupo. Sa oras na 12 minutes and 31 seconds, natapos niya ang 44 obstacles. Narating niya ang finish line with a final score of 8.37 at nasungkit ang rank 9 sa Ultimate Adventure category. Sir Bener, di ba tinatawag po natin kayong coach? So baka meron tayong gustong sabihin sa ating mga manonood na yun kung paano ba maging kagaya ninyo. Siyempre naman. Yes, siyempre, di ba? Eh yun po, tulad ng nasabi ni Brad Benedict, ano siya talaga, ito hindi siya yung, kumbaga, matagal ka na nagra-ride or isa kang coach, hindi siya makukuha sa ganun eh. Kailangan mo talaga yung repetition, paulit-ulit mo siyang gagawin. Oo, magte-training ka talaga. Kami, nakasali na nung season 1, pero ano pa rin eh, para siyang bago, oo. Ano pa rin siya, tulad ko, parang ang dami ko sablay. Ganun talaga siya, mahirap, hindi mo siya pwedeng sabihin na 20 years na akong nagra-ride. Pagdating dito, parang yung level natin, halos pantay-pantay siya eh. Ang lamang talaga yung marami kang practice. Yun ang key dito para magawa mo siya ng maayos. Overall, natapos ng Team Discarte ang MC track sa running time na 1 hour, 4 minutes, and 55 seconds. With a total final score of 40.34. At naiuwi nga nila ang second place sa team category with a cash prize of 300,000 pesos. Panalo rin ang nag-iisa nilang BMW R1200 GS sa hamon ng Manibela Challenge. Indeed, this BMW bike has proven its excellence for adventure and off-road riding. Alright, nandito na tayo sa ating second placer ng Team Discarte. Yan. And share ko lang sa inyo mga kamanibela, last season is nag-third place lamang po sila. Pero ngayon, nag-upgrade at paunti-unti going up ang ating grupo. I wonder kung ano bang preparation ang ginawa nila para mag-succeed sila dito sa ating challenge. Sino ba ang una nating tatanungin? Ako, napaka-exciting neto. Sir, ano ba yung preparation ninyo? At alam ko, isa lang ang ating ginamit na motor. So, paano kayo naghanda at paano nyo nakuha ang ating second placer? Ayun, sa team namin ay, syempre, yung practice napaka-importante. Bagamat hindi ganun haba din yung naging preparation namin in practice. Pero malaking tulong yung season 1 eh. Malaking tulong yung nadaanan na namin siya before. Yung lakas ng loob namin doon sa 33 last year, yun na, buo na yung loob namin doon eh. So idadagdag na lang namin yung 11 na nadagdag na obstacle na kailangan namin i-prepare yung katawan namin, isip namin, yung puso namin. But in all na lahat nung ginawa namin is yung team pa rin. Kumbaga yung suportahan namin. Syempre. Tsaka yung yung may intercom kami kahit paano nare-relax ka nung kasama yung aming coach si Sir Ebenezer ay kino-coach kami. Minsan minsan kasi pagka nag-fail ka or nagkaroon ka ng lapses, parang nawawalan ka ng loob. Pero dahil may team leader ka na, kaya yan, ituloy mo lang. So natapos, yun ang nakakatuwa. Yung 44 na yun, wala kaming nilagpasan, walang skip. Wow! Ano na yun, achievement na rin para sa amin. Oo naman. Dito sa ating challenge, bukod sa, obviously, nag-enjoy po kayong lahat, is meron po tayong balak na tulungan. Pwede ko bang malaman, sir, kung sino ba ang maswerteng napili ninyong beneficiary dito po sa nakuha nilang 300,000 pesos? Ang aming pong grupo ay regular po kaming nagkakaroon ng charity ride. Actually, twice a week kami nagcha-charity ride. So, ang ginawa namin, lahat po nung magre-request sa group namin ng mga assistive devices. So, ito, hindi siya specific na isang grupo. Gusto kasi namin mas malaki yung mapuntahan namin. Oo, mas mahahati. Yes, kasi kumbaga, wala kami pipiliing grupo rito. Kung ikaw, kahit individual ka, wala kang sinasamahang mga charity group. Kahit ikaw lang sa bahay, napanood mo na nagbibigay itong grupo na to, pwede kang mag-request sa amin. Pupuntahan ka namin. Wow. At hindi lang yun yung nagiging action po ng aming grupo na tulong, kundi minsan pag nakita rin namin na yung kababayan natin na nangangailangan ng tulong, naghahangad din siya na magkaroon ng maliit na pagkakabuhayan. Yun, nagtutulong-tulong din yung aming grupo. And itong napanalunan po ng
ng grupo namin na 300,000. Malaking tulong po ito. Napakaraming buhay, napakaraming mga kababayan na po natin ang matutulungan nito para sa kanilang kabuhayan at the same time yung kanilang mga pangangailangan. Yan ang Team Diskarte, ang grupo na nagpakita ng determinasyon, tapang at hindi sumuko sa hamon ng Manibela Challenge. Inspirasyon ang mga kababayan nating nangangailangan dahil para sa kanila ito ang tunay na ride ng buhay, ang Ride for Charity. Tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela.